Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marvick. Taong 1963, Dimyao, Bohol. Dalawang taon na ang nakakalipas magmula noong lumipat ang pamilya ni Marvick sa lugar ng Dimyao. Kaya sila nagdesisyong manirahan sa lugar na yon ay dahil sa pangako ng tatay ng kanyang ama na bibigyan sila ng sapat na lupa para magkaroon sila ng masasakahan. Malawak kasi ang lupain ng pamilya nito sa lugar, kaya hindi naman sila nagduda sa pangako nito sa kanila. Kalakip ng lupang iniaalok nito, ibinigay din ito sa kanila ang abandonadong bahay ng mga namayapa nilang lola. Pagdadahilan kasi ng tatay ng ama nila, wala naman doong naninirahan kaya mas mainam, hanggat wala pa silang sariling bahay, doon na muna sila manatili. Bawal din kasi silang tumira sa bahay ng lolo nila, sa kadahilan ng bukod sa maliit lang ito, wala rin sila doong sapat na kwarto para sa kanilang lahat. Akala nila Marvick Pinuno, sandali silang makakapagpagawa ng bahay. Ang kaso lang habang tumatagal, napapansin nilang parang hirap na hirap silang umusad. Kahit anong gawin kasi ng mga magulang niya, wala talaga yung naitatabing pera. Minsan nga nag-aaway na yung dalawa. Sa kadahilanang natatapos na lang ang anihan, may utang pa sila. Dahil dito, hindi na sila umasa pang makakaalis sila sa bahay na yon. Wala naman doong problema para sa kanyang mga kapatid. Gawa ng komportable naman sila roong naninirahan. Bukod kasi sa malinis din ng lugar, maayos na rin ang loob nito dahil sa ginawa nilang pagkukumpuni ng mga sira nitong parte. May malawak ding bakuran ang bahay, kalakip ng mga punong nagsisilbi nilang pahingahan tuwing hapon. Ilang metro lang din ang layo nito sa tahanan ng mga magulang ng kanilang ama, kaya tuwing nabuburyong sila, pumupunta sila roon para bumisita. Di naman sila pinipigilan ng kanilang mga magulang, lalo pat hindi naman yun iba sa kanila. Sa pagsapit ng taong ito, sanay na talaga sila Marvick sa lugar ng kanilang lolo. May mga kaibigan na rin sila doon at higit sa lahat, alam na nila ang pasikot-sikot ng lugar. Kapag abala ang kanilang mga magulang, tumutungo sila sa bukid na pinagtatrabahuhan ito para manood at tumulong na rin. Ganon at ganon lang ang kanilang ginagawa hanggang sa hindi naglaon, naisipan na nilang tumulong na rin. Yung tatay kasi nila, hindi yun ang tipo ng tao na mahilig mangdikta. Kahit sa mga anak nito, hinahayaan lang talaga nila yan. Gawa ng naniniwala ito, darating ang panahon na mauunawaan din nila ang mga bagay-bagay. Nang makapagpasya na si Marvick na tumulong sa bukid, ilang ulit pa niyang pinag-isipan kung papaano niya yon ilalahad sa kanyang ama. Medyo naiinggit na kasi siya noon sa mga kapatid niya, gawa ng napapaboran yon sa kanilang bahay dahil sa kanilang mga naitutulong. Sa isip-isip ni Marvick, para kilalanin din siya ng kanyang ama, kinakailangan din niyang magpagal. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, araw-araw na siyang naghahanap ng pagkakataon para kausapin ng pribado ang tatay niya. Di naman niya yun magawa-gawa dahil wala itong gaanong libreng oras. Pagdating kasi nito sa bahay, agad yung magkakape, tapos diretso na yung magpapahinga. Halos linggo lang din yun tumatagal sa bahay nila, pero hindi ibig sabihin nun wala itong ginagawa. Kadalasan kasi kung hindi niya ito nakikitang nag-aayos ng halamanan,
Abalang-abala yon sa pagpapanatili ng tibay ng bakod ng kanilang bakuran. Ayon pa sa kanya, nalikas talagang napakasipag ng tatay niya. Ginagawa niya yon para sa kanilang pamilya at sa mga taong malapit sa kanila. Sa paglipas pa ng mga araw, habang tumatagal, unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa na makapaglahad ng kanyang nais sa tatay niya. Inakala rin niya noong hindi na talaga siya mabibigyan ng pagkakataon, pero dumating ang isang hapon na sipat niya itong nagpapahinga sa ilalim ng puno ng sampalok na nasa tabi lang ng bahay nila. Nataon din noong wala yung kasama, kaya agad naman siyang binalot ng matinding kaba habang dahan-dahan doong lumalapit. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nakarating na nga siya sa kinaroroonan ng tatay niya, kung saan agad naman niya itong inabisuhan ukol sa kanyang pakay. "Tay, pwede ka bang makausap sandali? May mga bagay kasi akong gustong ipagtapat sa iyo eh." Bungad na wika ni Marvick sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napatigil sa pagduyan habang dahan-dahang sumisipat sa kanyang kinaroroonan. Pagtitigan nilang dalawa, mahinahon naman yung nagtanong ukol sa pakay niya. Dahil sa sinabi nito, walang pag-aatubiling inilahad naman ni Marvick ang nais niyang mangyari. Kahit nanginginig sa takot ang kanyang katawan, pinili niya pa ring magsalita upang magawa nitong malaman ang mga bagay na kanyang napagpasyahan. Matapos naman niyang mailahad ang lahat, seryoso lang namang nakatitig ang kanyang ama habang sumasagot yun sa kanya ng, "Yan na ba talaga ang gusto mo, anak? Pwede naman. Kung hindi ka napipilitan, bukas na bukas maaari ka nang sumama sa amin. Pero paalala ko lang ha, hindi madali ang trabaho sa bukid. Alam mo naman, yun lang ang ating ikinabubuhay. Matindi na rin ang hangarin kong makapag-ipon, kaya ayoko may nagpapahinga. 2 taon na tayong naninirahan sa iniwang bahay ng matanda. Di na ako makakapayag pa na maabutan pa tayo dyan ng susunod na taon." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, inilahad niya sa kanyang ama na mas mapapadali ang pag-iipon nila kung marami silang natutulungan. Pagmamayabang pa ni Marvick na susubukan din nilang magtipid nang sa gayoy may maitabi sila sa araw-araw. Akala niya ikakatuwa yun ng tatay niya, pero taliwas sa kanyang inaasahan, kumunot ang noo nito. Makalipas pa ang ilang minuto, seryoso naman itong ipinaliwanag ang tungkol sa mga bagay-bagay. "Inakala ko din na ganyan lang kadali yan, pero nagkamali ako. Alam mo anak, may kamalasang bumabalot sa bahay na yon. Kung iisipin, marami na talaga kaming naipon ng nanay mo. Ang problema, kung hindi nababawasan, nawawala na lang bigla. Napakamalas ko rin sa pera. Tipong konting gastos lang, nauubos ang 1 linggo kong pinaghirapan. Kaya kung ako lang talaga ang masusunod, kailangan ko talaga ng tulong ninyo. Sana nga, ikaw na ang swerteng hinihintay ko." Pagtatapat pa ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagmadali na rin siyang bumalik sa loob dahil sa hinahanap na rin siya ng kanilang ina. Sa pagsapit ng gabi, maiging inisip ni Marvick ang dahilan ng kamalasang bumabalot sa kanilang pamilya. Kahit kasi salita lang itong ibinahagi sa kanya, naniniwala siyang totoo ang sinasabi ng tatay niya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip, unti-unti na nga siyang nakaramdam ng matinding antok.
Dahil sa wala naman siyang katabi sa kanyang silid, dahan-dahan naman siyang humarap sa dingding. Pinatay na rin niya ang gasera, gawa ng hindi siya nakakatulog kapag may liwanag ang loob ng silid niya. Magbabandang 1:00 na ng madaling araw, nagising itong si Marvick dahil sa kakaibang ingay na kanyang narinig sa labas ng silid. Isang malakas na kalabog ang gumising sa kanya, kaya dala ng pag-aalala, nagpasya siyang silipin ito. Pagsindi naman niya ng gasera, sakto naman ang pagkawala ng mga kalabog, kaya dahan-dahan na rin niyang binuksan ang pinto. Pagsilip naman niya sa labas, unang bumungad sa kanya ay yung daan pababa. Nasa gitna kasi ng bahay ang hagdan, kaya mula sa kanyang silid, kitang-kita niya ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang naaninag maliban sa dilim ng paligid. Sa puntong yon, takang-taka na talaga noon si Marvick dahil yon ang unang pagkakataon na hindi naglagay ng gasera ang magulang niya sa unang palapag. Noong una, inakala niyang nakalimot lang ito. Pero pagkaraan pa ng ilang minutong pagsipat, doon niya na nakita ang isang matandang babae na halos ilang metro ang taas sa kanya. Butot balat na rin ito, tapos sobrang putla ng balat. Nakasuot din niya ng belong puti, tapos may hawak-hawak yung kandila habang may kung anong mga salita itong binabanggit. Pagsilay naman ni Marvick sa nilalang na yan, agad naman siyang binalot ng takot sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, hindi nila kapamilya ang nilalang na kanyang nasilayan. Maya-maya pa, nang mapansin niyang papalapit na yon sa silid niya, dali-dali naman niyang isinara ang pinto, dahilan para tinig lamang nito ang kanyang narinig. Pagdaan nito sa kanyang silid, bigla naman yung tumigil habang nagbabanggit ng kung anong usal. Si Marvick noon tahimik lang na nakikinig, taos-pusong humihingi ng tulong sa Panginoon na sana'y hindi subukang buksan ng nilalang ang pintong namamagitan sa kanila. Mabuti na lang, pagkaraan ng 3 minuto, nagsimula na yung maglakad papalayo. Segundo lang din ang naging pagitan bago yun tuluyang maglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad naman siyang nagpahinga dahil sa matinding panginginig ng kanyang tuhod. Gustong-gusto na rin niya noong matulog pero walang kahit nakatiting na antok ang dumadalaw sa kanya. Sa loob ng ilang oras na nakahiga siya, inisip niya ng inisip ang tungkol sa nilalang na yon. Bukod kasi sa unang beses lang niya itong makita, tinatanong din niya ang kanyang sarili ukol sa kailangan nito sa kanya. Pagputok naman ng bukang liwayway, puyat na puyat siyang bumaba para magkape. Nadatnan niya noong masisigla ang kanyang mga kapatid habang nag-uusap ukol sa mga gagawin nila. Nang mapansin naman siya ng panganay at ng ikalawa, di naman ito mapigilang pagtawanan siya. Nabalitaan kasi nito ang kanyang pagtulong, kaya hindi talaga yon makapaniwala. Alam niyo kasi, pinuno, patpating tao itong si Marvick. Ni pagbuhat nga ng isang balding punong-puno ng tubig, hindi nito magawa. Isa yun sa mga dahilan, kaya medyo nag-aalangan ng kanyang ama na pahintulutan siyang tumulong. Nauunawaan naman niya ito. Ang kaso lang, ayaw niyang mapag-iwanan ng kanyang mga kapatid. Umiiwas din siya sa pangungutya. Kaya ang gusto niya talagang mangyari noon, mapatunayan ang kanyang sarili sa mga ito. Matapos naman siyang kutsain ng 2, tahimik lang naman siyang naglakad para uminom ng kape. Hanggat maaari, umiiwas talaga siya sa gulo. Gawa ng unang-una, yon ang umpisa ng kanyang trabaho.
Hindi naglaon. Nang makapaghanda na ang grupo nila, agad naman silang umalis. Kahit makulimlim ang panahon, patuloy silang nagtanim ng binhi upang sa mga susunod na buwan, meron silang aanihin. Hindi naman noon nagreklamo ang magkakapatid, gawa ng nauunawaan din ng mga ito ang sakripisyo ng kanilang padre de pamilya na makagawa ng sarili nilang pamamahay. Ilang oras pa ang dumaan. Hindi naman umulan. Dahil dito, binilisan pa nila ang kanilang mga ginagawa hanggang sa sumapit na ang pahinga. Habang kumakain sila, di naman niya maiwasang magtanong sa kanyang kapatid ukol sa nilalang na kanyang nasilayan. Nang marinig naman ito ang tungkol sa babaeng nakasuot ng belo, maging ito man, nagbahagi din ng kanyang karanasan. Ayon sa kapatid niya na, lahat silang nagtrabaho kasama ang tatay nila, pinakitaan ng nilalang na yon. Pagtatapat pa nito na, magtatagal din yon ng ilang araw, kaya mas mainam na wag niya na itong pansinin. Inabisuhan din siya nito na kapag nakarinig siya ng kalabog, ipagsawalang bahala lang niya ito. Wag na wag rin niyang bubuksan ang pinto o susubukan pang sumilip upang hindi na niya masilayan ang nakakatakot nitong muka. Dagdag pa ng kapatid niya na tuwing lumalabas ang nilalang ngayon, may kamalasang nangyayari sa kanilang pamilya. Noong una nga, inakala nilang nagkataon lang ito, pero habang tumatagal, doon nila napapatunayang yon ay totoo. Matapos naman itong marinig ni Marvick, hindi naman niya maiwasang magtaka ukol sa nilalang na nagpaparamdam sa kanila. Naniniwala siya na may nais ilahad ang nilalang na yon, kaya yun nagpapakita. Pagkaraan pa ng ilang oras, tapos na ang kanilang trabaho. Una nilang ginawa noon, ayusin ang kanilang mga gamit para makauwi sila ng maaga. Pagod na pagod man ang katawan niya, pinili niya pa ring magpakatatag upang hindi makita ng kanyang ama na nanghihina siya. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, agad naman siyang nagpalit ng damit para magpahinga. Unti-unti na rin niyang hindi inisip ang tungkol sa matanda hanggang sa lumalim na naman ang gabi. Kahit natatakot na siyang manatili sa kanyang silid, pinili niya pa rin doong matulog. Ang iniiwasan niya kasi, kutsain ng mga kapatid niyang walang ibang nais gawin, kundi ang pagtawanan ng kapatid nitong mas nakakabata sa kanila. Dahil sa ganoong dahilan, sa lahat ng oras at pagkakataon, pinipili niyang sarilinin ang takot na kanyang nararamdaman. Sa isip-isip niya, mas mainam ng ganon upang walang makapansin sa mga kahinaan niya. Sa paglalim pa ng gabi, mas lalong tumitindi ang takot ni Marvick dahil yung mga kalabog na kanyang naririnig, hindi talaga tumitigil. Kabilang sa kanyang mga napapansin ay yung mga kalabog ng bola at iba pang mga bagay na kalimitan nilang ginagamit sa paglalaro. Maya-maya pa, muli na naman niyang narinig ang tinig ng nilalang na siyang mabilis na bumalot ng takot sa kanyang buong katawan. Kahit alam niyang nakasarado ang pinto, paulit-ulit niya pa rin yung pinagmasdan sa takot na baka buksan ito ng matandang babaeng nakabelo. Akala nga niya ganun ang mangyayari, pero pagdating ng nilalang sa harapan ng pinto, ganun din naman ang ginawa nito. Nagbanggit lang yon ng mga buhay na salita, kalakip ng mga pananaghoy nitong hindi niya mawari kung para saan. Matapos naman yung gawin ng nilalang, laking gulat na lamang niya nang marinig niyang sumigaw ang kanyang ama. Sa sobrang lakas ng pagkakasigaw nito,
Lahat silang magkakapatid na gimbal sa pangyayaring yon. Hindi naglaon. Nagsimula na ring magtipon-tipon ng mga ito sa unang palapag ng bahay para kausapin ang tatay nila. Gustong-gusto rin niya noong bumaba. Ang kaso lang may kung anong takot ang pumipigil sa kanya. Kung hindi pa nga siya pinuntahan ng kanyang kapatid, hindi pa siya makakababa. Hoy Marvick, bingi ka ba? Ba't di ka bumababa? Hinahanap ka na ron ni Itay ah. Bilisan mo. Bungad na wika ng kapatid niya. Dahil sa sinabi nito, mabilis naman siya doong sumunod. Akmang bababa na sana siya noon sa hagdan. Muli na naman niyang nasilayan ang nilalang na nakalutang malapit sa malaking bintana ng bahay nila. Balot na balot ng dugo ang buong katawan nito at sa estado nito para yung nasangkot sa isang nakamamatay na insidente. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya, pinili niya pa ring sumunod sa kapatid niya. Pagdating naman nila sa kinaroroonan ng kanyang ama, nasipat niya yung umiiyak na parabang may kung anong nangyari rito. Paulit-ulit na rin yung tinatanong ng kanyang mga kapatid, pero hindi yun sumasagot. Pagkakita naman ito sa kanya, doon na yun nagsimulang magwika. Huwag kayong mabibigla. Patay na ang nanay ninyo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Basta pagising ko, ganun na ang nadatnan ko. Bahala kayong magduda. Basta ako malinis ang konsensya ko. Alam niyo yan mga anak, na wala kaming pinag-aawayan. Wala akong rason para magsinungaling. Depensang wika ng kanilang padre de pamilya. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yan, hindi na sila nito napigilan na pumasok sa loob ng silid nito. Sa isang iglap, doon bumungad sa kanila ang labi ng nanay nilang halos hindi na makilala. Wakwak na ang dibdib nito, tapos yung laman loob nito nawawala na. Ang mas ikinagulat pa nila noon sa lahat, punong-puno ng barya ang bibig nito. Di nila mawari kung papaano yun nangyari, pero sa sobrang dami ng baryang yon, umabot yun sa baga at halos mapuno nito ang puwak. Matapos naman nila itong masilayan, dali-dali naman silang pumunta sa lolo nila para magbigay ng abiso. Nang mapag-alaman nito ang mga nangyari, hindi rin yun makapaniwala sa kinahinatnan ng nanay nila. Pagdating nito sa kanilang bahay, unang bumungad sa kanila yung tatay niya na halos mamatay-matay na sa kakaiyak. Pilit na rin yung pinipigilan ng mga kapatid nilang nanatili sa tabi nito sa takot na baka gumawa yun ng mga bagay na hindi na rin nila inaasahan. Ilang oras pa ang lumipas, unti-unti namang kumalma ang buong paligid. Pagramdam ng lolo nila na mahinahuna ang kanilang padre de pamilya, doon na yun nagsimulang magpaliwanag. Ayon dito, maaaring may kaugnayan sa mga nangyari ang bahay na pinagtitirhan nila. Pagtatapat pa ng matanda, bago namatay yung mga magulang nila sa bahay na yon, nangako itong mamalasin ang kahit na sinong manirahan doon. Nabanggit din ng mamamatay ng matanda na magpapatuloy ang ganoong sumpa hanggang sa mawasak ang bahay na yon. Subalit, kahit gano'n na ang kanilang mga nalaman, pinili pa rin nilang panatilihing nakatayo ang bahay bilang alaala sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Nabanggit din ng lolo nila, may nanirahan na doon bago pa sila, kaya kampante yung wala nang mangyayaring masama. Dagdag pa nito na, nakumpunin na rin nila ang bahay at napabendisyonan na nila ito, kaya hindi nila inakala na gano'n ang mangyayari.
Pagkalahad naman ng matanda ukol sa bagay na yon, galit na galit naman yung pinagmumumura ng kanilang ama. Isinisiri nito ang lahat, kagaya ng kamalasang nararanasan nila sa bahay na yon. Pagtatapat pa nito na, ang mga bariyang nakita nito sa bunganga ng kanyang asawa ay parte sa mga ipon nilang nawawala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang sagutan, walang ibang nagawa ang lolo nito kundi ang manahimik habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Gayunpaman sa kabila nun, hindi pa rin maibsan ang galit na nararamdaman ng kanilang ama. Kinabukasan matapos nilang mapaembalsamo at mapaayos ang estado ng labi ng kanilang ina, nagsimula na ang lamay. Marami ang nakidalamhati pero ni isa sa mga to walang kinausap ang kanyang ama. Sa loob ng 9 na araw, tahimik lang itong nakaupo sa tabi ng kabaong ng kanyang asawa, naghihintay kung kailan yon maililibing. Madalang lang din yon kung kumain, kaya minarapat muna nilang lubayan muna yon pansamantala. Naniniwala kasi silang yun lang ang maaari nilang gawin, buhat sa sitwasyon ng tatay niya. Makalipas naman ang 9 na araw, matapos nilang mailibing ang kanilang ina, nagpasya ang tatay niya na hindi aalis sa bahay na yon hanggat hindi napapatay yung nilalang na pumaslang sa kanyang kabiyak. Bagaman marami ang pumigil, ni isa walang nagtagumpay. Yung mga kapatid niya noon, inilipat na ng bahay ng kanilang mga kadugo na siya namang hindi na niya pinagtuunan ng pansin. Mas pinili ni Marvick na manatili sa kanyang ama dahil alam niyang mas kailangan siya nito sa sitwasyong kinakaharap nito. Sa pagsapit ng gabi noong araw ng libing, matyaga silang naghintay sa loob ng bahay. Nagtirik na rin sila noon ng mga kandilang itim bilang pang-akit sa mga nilalang na naninirahan sa loob nito. Paulit-ulit na ring tinawag ng tatay niya ang pangalan ng kalolololohan nila na siya namang nagbigay ng matinding takot sa kanya. Akala nila wala naong mangyayaring masama, pero pagpatak ng hating gabi, bigla na lamang tumunog ang isang antigong orasan na matagal nang hindi nagagamit. Inaasahan din nilang patay ito, kaya nagdulot talaga sa kanila ng pagkasindak ang tunog na inilalabas ng kampana nito. Hindi naglaon. Doon na rin nila nakita ang pagbaba ng isang matandang babaeng may napakaputlang balat. Nakasuot yun ng belong puti. Tapos sa tabi nito naroon ang isang lalaki na wala ang ulo. Hindi nila mawari kung anong nilalang na yon, pero naniniwala silang kumakain ito ng karne ng tao. Ang pinagbasehan nila sa ganoong haka-haka ay yung pagkamatay ng kanilang ina. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, tuluyan na ngang nakababa ang mga nilalang. Nanlilisik ang mga mata nitong nakasilay sa kanila habang nag-aangil. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas, kalakip ng mabilis nitong pagsugod patungo sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay naman doon ng tatay niya, bigla naman yung nagdakot ng asing, sabay saboy nito sa mga nilalang na yon. Paulit-ulit niya itong ginawa, kung saan doon nila nakita ang pag-apoy ng katawan nito. Dahil sa pangyayari, bahagya naman yung napaatras at nung akmang tatakas na ang mga ito, galit na galit yung pinagmumura ng tatay niya habang nagsasambit ng mga buhay na salita. Mga demonyo kayo! Nandamay pa kayo ng pamilya! Bumalik kayo sa impyernong pinanggalingan ninyo! Galit na wika ng kanyang ama. Matapos naman itong makapagsalita, may hinila itong isang lubid
na may timbang nakatago sa itaas ng hagdan. Pagbagsak ng timbang yon, agad namang naligo ng asin ang mga nilalang, dahilan ng pagkalusaw ng buo nitong katawan. Sinubukan pa nitong alisin ang mga bagay na yon, pero huli na ang lahat. Bago pa man kasi sila doon tuluyang makawala, agnas na talaga ang buong katawan nila. May bumukas na ring lagusan sa ilalim ng kanilang kinatatayuan, kung saan ilang segundo lang nilamon nito ang dalawang nilalang. Sa isang iglap, nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid, hudyat ng pagwawakas ng sigalot na kanilang kinaharap. Maya-maya pa, akmang mag-uusap na sana sila, bigla naman silang kinabahan nang bumagsak ang malaking orasan na matagal nang nakatayo sa gilid ng hagdan. Dala ng takot ng tatay niya, dali-dali naman silang lumabas kahit marami pa sana sila doong kukunin. Sa pagsapit ng sumunod na araw, agad din naman silang umalis sa lugar na yon para bumalik sa dati nilang tahanan na kanilang pinagtitirhan. Hindi man gaanong nakakatakot ang karanasan nilang mag-ama. Para sa kanya, hindi yun makakalimutan, lalong-lalo na ang mga nakita niya sa kanyang ina na mga barya sa lalamunan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sino may sabi sa'yo, Marvic, na hindi nakakatakot tong karanasan yung mag-ama? Alam nyo, para sa akin, sobrang nakakatakot nito. Kasi ilang taon na kayo namumuhay sa bahay na yan eh. Tapos ngayon nyo lang na-encounter yon kung kailang namatay na yung ilaw ng tahanan ninyo o yung asawa ng tatay mo. Sobrang sakit nun para sa inyong pamilya. Kaya yung tatay mo, hindi ko siya masisisi kung bakit gano'n na lang yung pagmamalabis niyang gumante. Kasi kahit sino naman siguro, di ba? Partner mo yun eh, mahal mo yun sa buhay eh. Siyempre, gaganti mo yun kahit anong mangyari. No? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit yung lolo nila hindi agad sinabi yun? Bakit sobrang late na kung kailang may namatay pa? Di ba sana una pa lang sinabi na eh. Pero alam ko, bago sila lumipat, marami ng babala eh. May mga babala lang binigay sa kanila. Yung tatay niya nga, ayaw nang abutin sila ron ng 3 taon eh. Di ba gusto, pagkatapos nitong 2 taon, yung susunod na taon, dapat nakalipat na sila. Siguro ako, feeling ko lang narinig to ng mga nakatira doon. Tapos kailangan nilang kumuha na ng buhay bago pa mawala yung pamilya na nakatira doon. Kumbaga, parang pagkain nila. Di ba? Yun yung nakita ko sa buong kwento. Pero overall, nakakalungkot to tsaka masakit para sa pamilya ni Marvic. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.